Let's come to the Lord in prayer right now. Heavenly Father, thank you so much for giving us this opportunity, O Lord, to come together as family to worship you, Lord. Help us, O Lord, to offer ourselves as living sacrifice, holy and acceptable to you, Lord, in the name of Jesus. Father, we're coming to you right now, asking you, Lord, to fill our hearts and our minds with your presence. Fill this place, O Lord, with your presence. And may we receive all the spiritual blessings that you prepared for all of us, O Lord. As we sing and dance for you, Lord, as we commemorate your body and your blood through Lord's Supper, as we give our tithes and offerings, Lord, be with us. As we listen to your words, may we continue to receive the blessing of your words, O God. Until the end of this celebration, bless us, O Lord. Help us, Lord, to really focus on you alone. Na lagi naming maisip, Lord, coming here is not a waste of time. Anumang bagay na ginagawa namin, Panginoon, para po sa inyo ay hindi pagsasayang ng oras, kundi ito po'y pagpapala, Panginoon. Anumang mga bagay, Panginoon, na iniwan namin, negosyo, gawain sa bahay, o kung anumang mga lakarin namin, Panginoon, ilagay namin sa puso namin because lahat ng mga bagay na yon ay sekundarya lamang sa buhay namin. At ang top priority namin sa buhay namin ay ang sumamba sa inyo, kaya hindi kami dapat manghinayang. Lord, as we come to you to worship you, bigyan mo kami ng tamang puso katulad ng pinaalala sa amin ng aming kapatid na Ara. Lord, thank you so much for this wonderful morning. We will worship you, we will honor you, magnify your name. We will offer to you our worship in the name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Come on, let's give God a big applause. A clap offering to the King of Kings and Lord of Lords. He deserves the highest praise for His children. Hallelujah. The one who saves us. The one who gave His life for us. Come on, just clap your hands. We praise you, Jesus. We love you. Amen. Tayo po ay sama-samang umawit. With this song, tayo po ay magpuri at i-declare po natin ang God's matchless love for us and unparalleled strength.
Sa atin pong susunod na awitin, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig para sa atin at hindi siya nagbabago. Nararapat lamang napapurihan natin ang Panginoon. Kaya naman awitin po natin ng may buong pagmamahal ang sunod po nating awitin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Marami po akong napanood ng mga pelikula noon, pero siguro yung Passion of the Christ ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutang, lalo na yung eksenang napanood natin kanina. Siguro po yung taong makakatiis na ipagsawalang bahalang eksenang yun masasabi kong walang puso, ano po. Sapagkat tunay nga po ng ating Panginoon lamang ang nakagawa o makakagawa ng ganung mga bagay na lahat po talaga ng klase ng parusa at pahirap ay binata niya lahat dahil lamang sa isang dahilan, yung ipadama at ipagkaloob sa atin yung dakila at busilak na pag-ibig na tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa. Amen po ba? Kaya po sa ganito pong pagkakataon na atin pong ginugunita ang ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin, ay ito po bigyan natin ng napakalalim na kaisipan at isa puso po natin ang mga ginawa ng Panginoon para sa ating lahat, na kahit po tayo ay napakarumi sa harap ng ating Diyos Ama, Kanya pa rin tayong tinanggap at minahal at pinagkalooban po ng kapatawaran at kaligtasan. Yun po ang napakahalagang bagay na dapat po isinasa puso ng mga Kristiyano, at hindi po tayo dapat magmalaki na tayo po ay saved na, kundi ating pong ikagalak dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, nakamtan po natin yun. So, sa ganito pong pagkakataon na atin pong tatanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, lagi po nating hangarin na tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon, upang sa ganun po ay lubos po nating madama ang essence, yung mensahe ng Panginoon sa pamagitan nga po ng tinapay at katas ng ubas. Ating pong pakinggan na sinasabi po sa aklat ng unang Korinto bilang paghahanda po sa ating gagawing pagtanggap. Yung sabi po sa chapter 11 ng unang Korinto, verse 27 hanggang sumusunod na ito po ang sabi bilang paalala sa atin. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Ating pong hangarin na tayo po'y maging handa sa ating gagawing pagtanggap ng mga banal na simbolong ito. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa po sa umagang ito, narito po yung mga anak Panginoon. Kami po bilang isang katawan ay nagsasama-sama. Amin pong tatanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na siya pong sumisimbolo kumakatawan sa katawan at dugo ng iyong bugtong na anak, na siya pong nagsakripisyo, Panginoon, alang-alang po sa aming kaligtasan. At sa ganun, Panginoon, ay maipadama mo rin, maipakita sa amin at mapatunayan ang dakila at busilak na pag-ibig, Panginoon, na nagbumula sa iyo, na tunay nga pong ikaw lamang, Ama, ang makagagawa. Ama, maraming salamat po sa kabila ng aming pagiging marumi, makasalanan. Kami, Panginoon, ay iyo pa rin tinanggap. Kaya sa umaga pong ito, kami po'y muli ay dumadalangin at humihingi po ng inyong paglilinis sa aming buong pagkatao, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Anuman pong bahid karumihan ang taglay nito, ito po inyong linisin, Panginoon. Kami patawarin niyo po, Ama, sa lahat ng mga pagkakasala, pagkakamali, mga maling nagawa namin sa aming buhay, sa pamamagitan ng aming isip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa. Panginoon, kami po iyong patawarin. Kami, Panginoon, ay tao lamang na hindi perpekto, Panginoon, nakakagawa po ng pagkakamali. Pero hindi po ito maging dahilan upang amin pong maging gawi ito sa aming buhay sa araw-araw. Ama, lagi po namin hinihiling na kami iyong palalahanan na anumang bagay ng aming gagawin sa isip, sa salita at sa gawa, nawa ito'y naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi po sa chapter 23 hanggang sa mga susunod, sabi po dito,
Itong aral tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung bisiya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ang tinapay po mga kapatid na ating po tinanggap ay kumakatawan po sa katawan ng ating Panginoong Hesus na sinugatan, sinaktan at pinahirapan na nararapat sana para sa atin, ngunit siya ang umako dahil sa siya Diyos na mapagmahal. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niyang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay pinahayag ninyong kamatay ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po nating tagapin ang katas ng ubas. Ang katas po naman ng ubas na ating pong tinanggap ay siya pong kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon na siyang tumigis upang tayo linisin sa ating mga karumihan dahil sa ating mga kasalanan. Minsan pa po, nawa ang lahat ay napagpala sa pagkarinig at pagkabasa ng mga salita sa banal na kasulatan. Amen. Good morning. God is good? And all the time. Yan. Maganda mga nakangiti tayo pagka-time ng offering. Alright, for today, nabanggit kanina yung love. So yung, siguro gusto kong bigay ng focus dun sa love, no? Love, give. Sabi, ang pag-ibig daw ay, ang pagmamahal ay nagbibigay. Love, give. So, alam kong, alam nyo itong verse na to sa Bible, yung John 3:16. Ayan. Sinong ang hindi may alam? So, lahat alam natin. So, sige nga po, sabay-sabay natin siyang basahin. Okay? 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, yung pagbibigay natin daw po is dito nagsimula. No? Ito yung reflections, ito yung expressions ng giving. Kasi sabi, giving is a significant or how we love God, no? Depende daw doon sa ating pagbibigay. But sometimes, yung giving, nagiging sort of duty na lang natin, ano? Sort of obligations. Pero hindi daw po pala dapat ganon kasi ang pagbibigay, ito yung expression natin ng pagmamahal sa ating Diyos. What God gave us, of course, sabi dito, for God so loved yung mundo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. At kanina nakita natin dun sa movie clip, how He suffers, no? So, sometimes, yun nga, ang pagbibigay is nagiging mere obligations, mere duty. So, dapat hindi daw po pala ganun yung maging mindset natin ng giving. But of course, giving, sabi nga, ang generosity is, meron siyang significant impact, no? In reaching people. Kung gusto nating maging maganda yung community natin, maging maayos. So, reaching people and bringing them to God. And also, within the church or outside the church, within the community that we belong to, kung saan tayo nag-ano. So, yun yung significant effect ng pagiging generous natin, no? By showing how we love God and how we love church. Kasi ang church is may vision. And again, what is the vision of our church? No? Reaching people, bringing people back to God. So, yun yung pinaka-main visions natin. So, and also, sabi nga doon is giving or generosity. This is yung mataas na paggalang o pagpupuri, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Na lahat ng meron tayo ngayon, whatever we have right now, ay galing sa Diyos yan. No? It is a form of gratitude, highest form of gratitude natin doon sa
may likha at may bigay ng kung ano yung meron tayo ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. No? So ngayon, yung ating pagbibigay, so wag nating isipin na obligations to. Kaya sometimes, hindi naman sa lahat, no? Sometimes, ito rin yung isang mga nagiging factor kung bakit minsan iisip natin, wag muna akong atin kasi wala akong maibibigay. No, hindi daw pala yon, no? Kasi hindi ito yung factor na dapat maghinder sa atin ng pagpupuri sa Kanya. It is a way of giving highest form of gratitude sa Kanya. Okay? So, right now, while we are in the form of giving, so let's give or let's think yung ano yung nagawa ng Diyos sa atin. Okay? So, let's come to the Lord in prayer. Yes, so Lord God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, marami pong salamat. Una po sa inyo pong pagmamahal sa amin, Panginoon. Hindi mo po kami pinababayaan sa oras ng aming isa, Panginoon, sa oras po ng aming buhay na kung saan, kung minsan ay nakakaisip kami, Panginoon, na kami po inyong iniwanan, subalit let you remind us, Panginoon, na Ikaw po ang nagbigay ng buhay sa amin. At with that, maraming pong salamat sa aming pong pagising sa umaga. Kami po ay may hininga. Ang mahal po namin sa buhay ay aming pong kapiling. Maraming pong salamat. At Lord, yung bonus pa po sa amin na pinagkakaalam mo po sa amin yung mga pangangailangan namin sa buhay, sa pang-araw-araw mula po sa pagkain, sa pananamit, sa tirahan. Lahat ng Panginoon ang meron kami, Panginoon. And we acknowledge, O Lord God, na ito po ay mula sa inyo. Maraming pong salamat sa mga karunungan na ibinibigay mo po sa amin. And we know, Panginoon, na hindi po namin magagawa ang mga bagay kung wala po kayong intervention, O Lord God. And with that, Panginoon, yung aming pong pagkakaloob sa inyo, it is our form of thankful, Panginoon, sa lahat na mga ginawa po sa amin. We recognize you, Panginoon, na Ikaw po ang siyang source pa po, Panginoon, ng lahat ng aming blessings, O Lord God. Financially, emotionally, spiritually. Ikaw po ang source ng lahat ng ito, Panginoon. And with that, Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay magkakaloob sa inyo na mula po sa aming puso, O Lord God. Lord, ang dalangin po namin, ito po ay magamit, Panginoon, to reach people, Panginoon, within this area, Panginoon, o saan mang dako, Panginoon, ng mundo, Panginoon, gamitin mo po ito, O Lord God. At alam po namin, O God, na Ikaw po ang siyang magpapala sa ang lahat ng ito. Muli, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay gandang pagmamahal
handa na po ba tayo mag-aral ng Word of God? Alright. So, dala po ba ninyo ang inyong mga Bible? Kahit cellphone? Kahit yung... Okay. Sige nga po, pakitaas nga po yung ating mga Bible. Ayan. So, mga cellphone po talaga ang itinaas natin. Ulit po. Pakitaas po yung mga Bible. Kahit po nasa cellphone, okay lang po yan. Ayan. Sige po, sabihin po natin, ito ang aking Biblia. Naniniwala ako sa sinasabi niya at susundin ko ang nais niya. Sigurado po yan, ha? Amen? Kasi hindi pwedeng naniniwala lang tayo sa Biblia pero hindi natin susundin. So ngayong umaga pong ito, isang matanda ng iglesia, pero hindi naman siya mukhang matanda. Isa sa matanda o elder ng church ang magbabahagi ng Word of God sa atin. If you will notice, itong buwan po na ito ay pinaglaanan po natin ng pagkakataon yung mga elders natin para magbigay, magpahayag, ng salita ng Diyos na may kinalaman sa pag-ibig. Hindi lang mga elders, kasama ang ating mga workers. At ngayong umaga pong ito, mapalad po tayo dahil ang salita po ng Diyos ay ihahatid po sa atin ng isa sa dedikado at isa sa pinakamasipag. Ibig sabihin po, hindi lang siya, kaya isa sa mga, isa sa mga dedikado at masipag na elder po ng Church of Christ San Pedro, ihatid po ang mabuting balita ng pag-ibig. Walang iba kundi si Pastor Rene. Ayan. Marami pong salamat, Pastor, at pinabata niyo pa ako sa edad kong to. Actually, totoo lang, madalas kami na pagkakamala ng apo ko na magkapatid. Purihin ng Panginoon. Alam niyo, ang ganda ng kanta kanina na napakinggan natin. Ang sabi nga kanina, ang Panginoon ay walang katulad, Tama po ba? Sabi nga doon ay, anumang magpagkakataon, kahit anong pagkakataon, ang ganda, ang iano natin sa sarili, Sabi niya, anumang maging sitwasyon. Napakasarap pakinggan ngayon, sabi ko. Pinagpapawisan ako kanina habang kumakanta kasi feel ko sa sarili ko yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Kumusta nga po pala yung nagdaang Valentine's Day natin? Lahat po ba rito masaya? Kakaunti yung nagsasalita ng email. O kaya nagtatanong kayo, bakit nag-iisa ako? Meron bang tanong mga ganon? Bakit ako iniwan? Ginawa ko naman ang lahat para maging forever kami. Pero, ang lungkot ng buhay pagkatapos ng araw ng mga puso. So sa oras na ito, nais ng ating Panginoon Diyos, ng ating puso ay hindi masaktan, Hindi mabigo. May ituturo sa atin yung salita ng Panginoon Diyos, yung tamang pag-ibig. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay mahalin natin ang Diyos. Inihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon Diyos dito sa Marcos 12 verse 28 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi, ang isang guro ng kautusan ay nakarinig sa kanilang pagtatalo. Pagtatalo ay dumating. Nabatid niya na mahuhusay ang pagkasagot ni Jesus sa kanila. Tinanong niya si Jesus, alin baga ang pangunahing utos o pangunahin sa lahat ng mga utos? Ang sagot ng ating Panginoon Diyos, sumagot si Jesus sa kanya, ang pangunahin sa lahat ng mga utos ay ito, pakinggan mo Israel, ang Panginoong mong Diyos ay iisa. Iisang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. At ito ang utos. Ang ikalawang utos ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Wala nang utos na hihigit pa na dakila sa mga ito. Hinihiling ko ang lahat na tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa umagang ito, sapagkat ang iyong mga anak, tunay nga na ang kanilang pag-ibig ay gayon na lamang. Sapagkat tunay nga na hinahangad nila ang mga salita mo na nagbibigay ng buhay.
Salamat, Ama, sapagkat mula sa pag-alis namin sa aming tahanan, kami ay narito. Iyong iningatan, ginabayan. Aming pinapasalamat, Ama, sapagkat ang kalakasan ng aming katawan lupa, higit ang espiritual na panampalataya ay patuloy po naming naramdaman ayong sa iyong biyaya. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, narito kami sa iyong balang na harapan. Pagharian niyo po kami upang ang mga salita mo na ipapahayag sa oras na ito ay lubusan po naming maunawaan at ito ay aming isa sa pamumuhay saan man kami paroroon. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, sa oras na ito, ang mga salita mo ito ay maging silbing kalakasan ng aming espiritual na panampalataya. Dalangin ko rin po sa iyo sa umagang ito, ang iyong lingkod, pagharian niyo po na yung banal na espiritu upang ang bawat masambit ng aking mga labi, ito'y maging kapuri-puri sa iyong dakilang pangalan at ito'y maging silbing pagpapala naman sa iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, ng ating Panginoon Diyos na siya ay nangangaral, at iba't ibang pangangaral, at napakaganda ng pangangaral niya, marami siya mga kasama at marami nagtanong sa kanya. Mayroong isang nagtanong doon, kung babalikan po natin dito sa talata, yung nagtanong sa kanya ay ano po? Isa pong guro ng kautusan. Pag sinabi pong guro, alam na po natin ito po ay matalino. Tama po ba? Kasi pinag-aralan po dito. Meron po ba ito mga teacher? Meron po. Maliban sa akin. Amen. Amen. Purihin ba ang Panginoon? Pero yung teacher na ito, bagamat siya ay alam niya na yung kautusan, nagtanong siya. Dahil sa kagustuhan niya subukin ang Panginoon. At ang tanong niya ay ito, Guro, alin po ba? Ang sabi niya rito, alin po ba ang pangunahing utos sa lahat? Number 1 po mga kapatid, mahalin natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ako mga kapatid, bilang anak ng Diyos na binigyan niya ng napakagandang hanap buhay, meron akong authority, meron akong karapatan na magplano sa hanap buhay ko bago ko naman ito ibato doon sa mga tauhan ko. At ito ang sasabihin ko sa kanila, ito ang gagawin mo, ito ang pupuntahan mo, at ito ang dapat mong gawin. At ito ay magkaroon ng kaganapan ayon doon sa plano na ipinagkaloob sa akin. At yung utos ko sa kanila, dapat nila itong sundin. Kapag hindi po nila ito sinunod, tiyak po yan. Sasablay po yan. Bakit po? Kasi mayroon ng plano. Tinawagan ko na lang yung mga pupuntahan. No? At kinausap ko na. At yun mayroon na siyang oras. Para pagdating na doon, ito ay maayos na. Plansado na. Sa atin, ang Diyos bilang Diyos, siya ay mayroong karapatan sa atin na mag-command. Siya ang may karapatan na mag-utos sa atin bilang Diyos kung ano ang dapat nating gawin. At ang tanungan, sabi nga rito, Panginoon, ano po ba ang pangunahing utos? Ang sabi rito, sumagot si Jesus sa kanya. Ang pangunahin sa lahat ng mga utos ay ito, pakinggan mo. Sabi niya rito, pakinggan mo. Alam niyo po mga kapatid, yung salitang pakinggan, marami rito ang napapahamak. Bakit? Kasi hindi nakikinig sa salita ng Panginoon Diyos. Gumagawa sila ng sariling diskarte. Actually, lalo na pagdating sa pag-ibig, itinuro na nga ng ating Panginoon Diyos. Di po ba? May mga pinag-aralan pagdating sa pag-ibig, bagsak. Maraming nakakamit ng medalya. Pero pagdating sa pag-ibig, bagsak. At marami ang nasira ang pamilya pagdating sa pag-ibig. Amen po ba? Totoo po ba? Maraming nasira ang pamilya pagdating sa pag-ibig. Kaya ang sabi niya rito, Israel, mga anak ng Diyos, makinig kayo. Ang sabi niya rito, sumagot si Jesus sa kanya, ang pangunahing utos sa lahat ay ito, pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isang Panginoon Diyos. Nag-iisa po ba? Kung nag-iisa, bakit minsan minamahal pa natin yung trabaho natin kaysa sa Panginoon Diyos? Bakit mas minamahal pa natin yung ating mga kaibigan? Mas pinapriority pa natin yung ating mga ginagawa. Oras ng pagsamba ay wala ka rito. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, pakinggan mo Israel.
Nag-iisa ang Diyos. Alam niyo po, nagtatampo ang Panginoon Diyos kapag minamahal pa natin yung higit yung ating trabaho, minamahal pa natin yung pera, minahal pa natin yung ating kaibigan kaysa sa Kanya. Pati nga sinabi dito sa Mateo 10:37 ang sabi niya, sino mang anak na magmahal sa ama o sino mang ama at ina na magmahal ng higit kaysa sa Diyos ay hindi karapat-dapat. Sino mang anak na lalaki, sino mang anak na babae na magmahal ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung nais natin na papabuti ang ating pagmamahal, sundin natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, yung utos na yun, meron siyang 4 na binabanggit. Meron siyang 4 na binabanggit na part ito ng bahagi o bahagi ito ng ating katawan. At ang 4 na ito, mga kapatid, ito ay nagkakaisa. Maaring pag ito ay nagkaisa, maaring pupunta ka sa makasanlibutan. O maaring pupunta ka sa Diyos. Unang binabanggit niya rito yung puso. Yung puso natin, alam po natin ito nagtatanim ng galit. Sino po rito hindi na nagtatanim ng galit? Wala po makapagtaas? O yung Salamat, Sister Goye, at kayo po ay hindi nagtatanim ng sama ng galit. Galit. No? Madamot. Sino po rito yung hindi madamot? Ang dami pala rito madadamot. Sino po rito yung hindi madamot? Amen. Binigay na sa iyo ng Panginoon niya, tapos madamot ka pa rin. No. Pusong sinungaling. Naku, wala makapagtaas. Talagang maaring ang bata na bagong panganak, hindi nang sisinungaling. Nag-iisip ng hindi maganda sa kanyang kapwa. At ang lahat na mga ito ay kung mayroon ka, ano ang magiging mangyari sa iyo? Ano ang magiging mangyari sa atin kapag mayroon kang galit, sama ng loob, stress, at ikaw ay mataas ang pride? Ano mangyari? Di ba na-stress tayo, di ba? At kapag stress tayo, tiyak madali tayong mamatay. Di ba? Sino po rito gustong madaling mamatay? Wala pa. I-apply nyo po ito. Maganda ito sa buhay natin. Yung gustong mamatay agad, apply nyo to. Yung sinungaling, mandaraya, puso magagalitin, at walang patawad, at laging iniisip yung mga nakaraan. No? I-apply nyo to. Pero kung gusto nyo po na kayo ay humaba ang inyong buhay, sundin natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya nga rito, dito sa Kawikaan, basahin po natin. Dito sa Kawikaan, verse 3, 5, hanggang 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Napakaganda ng sinabi rito, magtiwala ka. Sino nagtiwala rito sa kanyang naliligaw? Nang sabi niya, ibibigay ko yung langit at ang lupa, tapos bahay hindi makapagpagawa. No? Marami rito nagsasabi ng gano'n, nagtiwala, no? Nagtiwala sa kanyang kaibigan. No, ang tagal nilang pagsasama, nung time na nangungutang na ay pagdating ng bayaran ay wala na. Nagtiwala sa trabaho, nagtiwala sa magulang, sa anak. Kanino ka pa magtitiwala kung ang lahat ng ito ay nasira? Kung ako ang tatanungin niyo, magtitiwala ako sa Diyos. Kasi ang sabi niya rito, napakaganda, ulitin po natin. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Marami mga marurunong pero bumabagsak. Bakit? Kasi masyadong tiwala sa kanilang karunungan. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ang sabi rito, lahat ng iyong ginagawa, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Napakasarap naman kapag mayroon kang kasama na magtuturo sa iyo yung paruruunan mo, tiyak hindi ka mapapahamak, tiyak hindi ka maliligaw, at tiyak mayroon kang proteksyon. Bakit? Kasi ang kasama mo ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pangalawa, ang sabi rito, ang pangalawang sinasabi, tinutukoy ng ating Panginoon Diyos, ito yung ating kaluluwa. Yung mga may panlasa, lahat naman po rito may panlasa. Amen po ba? Sino po rito may mga pakiramdam? Ang daming manhid. Sino po rito may mga pakiramdam? Lahat po ba? Ngayon, kung ikaw ay manhid, ikaw na yung hindi nasasaktan. No?
Ikaw yung hindi nagugutom, ikaw yung hindi nauhaw. Hindi ka nagkakasakit. So, hindi ka naghahanap ng masarap na bagay. Kasi nga, manhid ka eh. Wala ka ng pakiramdam. Pero kung ikaw ay may pakiramdam, tiyak, maghahanap ka ng masarap na bagay. Diba? Lahat naman ng nasa katawan lupa ay naghahanap ng masarap na bagay. Sino po rito yung hindi naghahanap ng masarap? Ako po, totoo, naghahanap ako ng masarap na pagkain, hindi ako maghahanap ng panis na pagkain. Sino po rito naghahanap ng masarap? Di ba naghahanap tayo? Aminin natin yung totoo. Ayaw nating masaktan. Gusto natin yung masarap. Gusto natin yung ating katawan ay nandun sa lugar na ito'y naging nais niya. Pero ang sabi ng ating Panginoon Diyos dito sa Lucas 23 verse 34, sabi niya rito, mag-ingat kayo na huwag kayong malulung sa labis na pagsasaya. Mga kapatid, baka yung ating kaluluwa ay nalulung na sa labis na pagsasaya. Baka nakalimutan mo na yung bilin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito, mag-ingat kayo na huwag kayo malulung sa labis na pagsasaya at paglalasing at mataon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Totoo po yan. Masyado tayo nag-aalala sa buhay natin. Hindi na natin naalala yung ating katawan lupa. Ngayon, sabi rito sa Mateo 26 verse 31, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Tingnan niyo po, ang laman po talaga natin ay mahina, no? Mahina. Pero mayroon parang malakas sa atin. Yung ano yun? Yung espiritu. Paano natin malalaman yung lakas? O lakas ng espiritu na nasa atin at paano natin malalaman yung ating kaluluwa na mahina? Pansinin niyo po rito sino po rito may edad na? Nanay Estrella. Si Nanay Estrella, siya po ba ay kaya niya pag makapagsabayan ng takbuhan mula doon sa baba hanggang sa pag-akyat? Na mabilis, paunahan? Palagay ko hindi na, no? Hindi na kaya. Mahina na siya eh. Hindi niya na rin kayang magmabilis matakbo. Dahil siya nga ay mahina na yung kanyang katawan daw pa. Pero bakit siya andito linggo-linggo? Mula pa sa Makati yan. Napansin niyo ba yun? Mula pa sa Makati yan. Si Brother Renato, sa kanyang kalagayan, kaya niya ba umakyat papunta doon sa sasakyan at siya ay pumunta rito sa bahay-sambahan para maglingkod sa Panginoon Diyos? Hindi niya kaya. Hindi maglakad, hirap siya. Bakit? Kasi naka-wheelchair na siya. Pero tanongin niyo sa sarili niyo, bakit siya nandito? Yung espiritu niya ganong kalakas. Ganong kalakas, hindi naging hadlang, no? Yung kahinaan ng kanyang katawan lupa upang paglingkuran ang Panginoon Diyos. Kung titingnan po natin, napakaraming hadlang. Kung iisipin niya, napakaraming hadlang sa kanyang kalagayan, maaring nahihiya siya. Sa mga may edad, maaring sabihin nyo, mahina na ako. Pero kayo malalakas pa. Pwede ba nating katuwiran to? Tayo malalakas pa. Dahil sa pananampalataya ni Brother Renato at ng mga matatanda sa iglesia, sila ay naging halimbawa sa atin na hindi natin pwedeng idahilan na tayo ay walang pera, walang pamasahe, masakit ang bukong-bukong, o kung ano pa man. Hindi natin pwedeng idahilan. Kasi may mga tao nakikita natin na talagang yung kanilang pananampalataya ay gano'n na lamang. Gano'n kalakas ang kanilang espiritual na pananampalataya. No? Kaya kung titingnan nyo po, anong gumamit ang ating Panginoon Diyos na mga taong malalakas. Hindi nga nila kaya, pero gumagamit ang Panginoon Diyos na mga tao. Actually, ginagamit pa ng ating Panginoon Diyos na hindi pa mga manampalataya.
Napapansin nyo ba yon? Yung mga nagbubuhat dito sa Kanya, hindi po nating kapatiran yon. Pero gumagamit ang Panginoon Diyos ng para lang siya ay makapagsamba at makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos. Pangatlong binabanggit dito, yung ating pag-iisip. Yung pag-iisip, nag-iisip ng bandaya. Sino po rito hindi mandaraya? Wala rin po makapagtaas. Sino pong hindi rito nagsisinungaling? Natanong ko na kanina. Wala rin po makapagtaas ng kamay. Sino po rito mga lalamang ng kapwa? Sino po rito nag-iisip ng kalukuhan? Wala rin po makapagtaas. Sa madaling salita, ang lahat ng ito ay ginagawa natin. Amen po ba? Nagagawa natin ang mga bagay na ito. Ngayon, para ito ay maalis sa ating isipan, para matanggal natin yung mga ginagawang ito, mayroong itinuro ang ating Panginoon Diyos para maging tama ang ating pag-iisip pagdating sa pag-ibig. Nang sabi niya rito sa Pilipos chapter 4 verse 8 hanggang 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong iisipin ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo at marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong mga natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ano raw po yung sinabi rito? Isagawa ninyo ang inyong mga natutunan at tinanggap sa Panginoon Diyos. Ano po yung natutunan natin? Masama po ba? Mandaya po ba? Magsinungaling po ba? Manloko po ba sa kapwa? Hindi. Ang natutunan natin yung mahalin natin yung ating kapwa. Magsasabi ng totoo, hindi mandaraya, hindi magsinungaling, at hindi mag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. At ang sabi rito, isagawa daw natin. Malinaw yung pagkakasabi. Ginagawa po ba natin ito, mga kapatid? Wala rin po magtaas ng kamay. Dapat tinataas po natin ito kung atin itong ginagawa. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Dapat ginagawa natin ito. Actually, dapat pinagsisigawan natin ito eh. Pero kung hindi natin iginagawa ito at magtataas ka ng kamay, balikan ko yung sinabi ko kanina, sinungaling ka. Pasensya na po, masakit. Portuto sa atin yan. Aminin natin sa hindi. Ito yung laman ng ating isip. Pero may sinabi ang ating Panginoon, ang sabi niya rito, isagawa nyo kung ano ang inyong natutunan sa Diyos. At ang sabi niya rito, siya ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Di ba? Kapag ginagawa natin ito, ano ibibigay ng sa atin ng Panginoon Diyos? Kapayapaan. Pag sinabing kapayapaan, kahit saan ka pupunta, wala kang alalahanin. No? Wala kang sama ng loob na magtatagal kasi kapayapaan. Kahit saan ka paroroon, lagi mayroong kapayapaan sa'yo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Ito yung sabi, no? Sa ating isipan. At ito pa ang sabi, yung lakas natin. Yung lakas natin, saan po natin ito ginagamit? Wala po ba rito nagtatrabaho? Sumari, ang lakas natin, ginagamit natin sa trabaho. Mula sa pagkagising, ginagamit na natin ito, yung lakas natin. At ang lakas na ito ay napakalaking bagay, napakalaking tulong sa atin. Mayroon po akong babasahin dito sa Gawa 23, verse 3, 22. Mayroon isang lalaking lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Araw-araw siya ay dinadala at inilalagay sa pintuan ng templo na tinawag na maganda. Dinadala siya roon upang humingi ng kaloob na kahabag-habag mula sa mga pupunta sa templo. Tingnan niyo po, ang taong ito ipinanganak mula pa sa pagkabata ay lumpo na. Wala siyang pangarap na natupad. Wala siyang nagawa mula sa pagsilang niya. At wala siyang natapos. Tayo mga kapatid, ang lakas mula nung tinanggap natin, mula nung tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating nanay, yung lakas ay nasa atin na. Amen po ba? Maaaring yung lakas na yan ay nagamit nyo, natapos nyo inyong pag-aaral. Tama po ba? Natupad nyo ang inyong mga pangarap. Napaaral nyo ang inyong mga anak.
Ang lakas na yan ay bigay ng ating Panginoon Diyos. Ngayon gusto kong balikan yung sinabi rito, mayroon isang lalaking lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Araw-araw siya ay dinadala at inalalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Dinadala siya roon upang humingi ng kaloob sa mga kahabag-habag mula sa pupunta sa templo. At ang sabi niya rito, at ang taong ito mga kapatid, nung nadaanan nila Pedro, siya ay binigyan ng, mula sa kanyang pagkalumpo, siya ay binigyan ng kalakasan. Anong ginawa niya? Nung time na siya ay binigyan ng kalakasan, siya po ay tumayo. Pumasok siya sa loob ng sambahan at siya ay nagpapalakpak. Siya ay nagsisigaw na nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lumulundag. Ang tinanggap ng taong ito ay kalakasan. Tayo mga kapatid, ang tinanggap natin sa Panginoon Diyos, kapatawaran. Ang tinanggap natin sa Panginoon Diyos ay salvation, kaligtasan. Higit na dapat tayo na magpasalamat at magalak sa Panginoon. Bakit? Kasi yung tinanggap natin ay grabe. Habang buhay. Pero bakit hindi nakikita sa atin? Kanina, yung kanta nga kanina, sabi ko nga kanina, napakaganda ng kanta. Kung iisipin mo lang, no? Sabi niya doon sa kanta, anuman maging sitwasyon. Di ba? Grabe. Pero bakit hindi natin nagagawa? Alam mo, itong bahay-sambahan na ito, kung lahat tayo ay ginagawa natin yung katulad ng taong yun, na mula sa kanyang pagkalumpo, binigyan ng kalakasan, tayo binigyan ng kapayapaan, binigyan tayo ng kapatawaran at ibinigay ang salvation. Kung gagawin natin yun, napakasarap pakinggan kung tayo ay nagkakaisa at nagpupuri at talagang sinisigaw yung salvation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Next Sunday, asahan na po natin yan. Ibigay po natin yung the best para sa Panginoon. Kasi yan po ang nais ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung apat na binabanggit sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung pangalawa. Tama na mahalin natin ang Diyos. Tama po ba na mahalin natin ang Diyos? Yes. Amen. Sino po rito yung mga hindi sumasagot? Tanong ko, kulang pa ba yung binigay sa iyo ng Panginoon Diyos araw-araw? Kulang pa ba? Yung lakas na binibigay sa inyo na binigay ng Panginoon at hindi tayo makasagot? Kulang pa ba yung biyaya araw-araw ng Panginoon Diyos na binibigay sa iyo? Na kahit saan ka pupunta, lagi kang iniingatan, lagi kang ginagabayan, ilayo ka sa anong uri mang kapahamakan. Kulang pa ba yan? Ang sabi nga sa John 3:16, nung time na ikaw ay wala ng pag-asa, no? Ikaw, alam niya, mapapahamak siya. Yung kapahamakan yung sinalon niya. Nakita niya na ikaw ay walang pag-asa, tiyak, iiyak ka. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Dapat nating ibigay yung the best. Sa lahat ng pagkakataon, pagkagising sa umaga, pasalamatan na natin kung ano yung binigay ng Panginoon, pagkain, trabaho. Lagi nating sasambitin yung salamat. Salamat sapagkat ikaw ang Panginoon na patuloy na nag-iingat at gumagabay sa amin. At ang sabi niya nga rito, pag-isipin ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Naisip po ba natin? Nung time na ikaw ay walang-wala na, pero hindi ka pinabayaan ng Panginoon Diyos. Panahon ng pandemic, grabe ang pagkakasakit, grabe ang tagutom. Pero ngayon, narito ka, naglilingkod ka sa Panginoon Diyos. Dapat napasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Naalala ko tuloy mga kapatid, nung ako ay dumalaw sa isang kaibigan na malayo, pagdating ko doon, ito ang sabi niya, ang sabi ng kanyang asawa, no? Ito ang sabi ng kanyang asawa, pagsabihan mo nga yung asawa kong yan, lagi na lang nagreklamo. Tinitingnan yung kapitbahay na mayaman,
tinitingnan yung kapitbahay na maganda ang tulugan, tinitingnan yung kapitbahay na maganda ang bahay at dikutsi pa. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong lumabas kasi ganun agad yung bungad sa akin eh. So sabi ko doon sa tatay, sabi ko sa kanya, alam niyo po, napakapalad niyo. Napakapalad niyo. Bakit? Hindi nga maganda yung bahay mo. Tagpi-tagpi nga yung bahay mo. Pero magkasama naman kayo ng pamilya mo. No? Wala nga kayo magandang tulugan. Pero nagmamahala naman kayo. Wala nga kayo masarap na pagkain. Pero nandiyan kayo magkasama-sama magdadamayan. Sabi ko sa kanya, sa totoo lang po, yung kapitbahay namin, mayroon siyang sasakyan, napakarami. Mayroon siyang napakagandang bahay, mayroon siyang mga lupain, at mayroon siyang pensyon na 200,000 a month. Ganong kalaki. Pero sa loob ng kanilang tahanan, ang dalangin ng kanyang asawa, mamatay na sana itong matandang ito. Ang pangit, di ba? Ang pangit pakinggan. At ito pa, nagmumurahan mula doon sa apo hanggang sa anak, sa lulu at lula. At ito pa masakit. Yung matanda, siya ay hindi na makapagsalita. As in, hindi na makapagsalita dahil nga siya ay lumpo. O kaya sabihin natin na paralyzed yung kalahating katawan. Ang tanging nasasambit niya lamang yung pagmumura, buong buo. Ang pangit. Eh bakit ka mainggit sa mga taong ganun? Sabi ko, huwag ka mainggit. Tingnan mo yung mga tao na nandiyan, hindi nga masarap yung pagkain mo, pero nauubos. Bakit? Magkakasama-sama kayo eh. Sila, ang sarap ng pagkain, napapanis. Bakit? Sa harap ng pagkain, ang pinag-uusapan nila ay pawang galit. Alam niyo po, kapag tayo ay puro reklamo at hindi tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos, hindi natin maiisip yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos. Alam mo yung taong ito talagang gusto niyang magreklamo pa. Sabi niya sa akin, ang tagal ko ng trabaho, walang trabaho, 10 years na. Sabi ko, hindi ba nakita yung biyaya ng Panginoon Diyos sa'yo? Samantalang yung iba, nagtatrabaho para mabuhay, ikaw 10 years na, walang trabaho, buhay ka pa. O di ba? 10 years na, walang trabaho. Tatawanan po rito. Pero di ba may wisdom, di ba? Kung titingnan natin, totoo. Reklamo pa rin. Sabi niya, gusto ko man lang makakain ng masarap. May mga pagkakataon na wala na talagang pagkain. Sabi ko, isipin mo yung biyaya ng Panginoon Diyos. Yung iba kumakain, ikaw walang pagkain, buhay ka pa. Yung iba niya, kumakain, totoo yan. Kumakain sila para mabuhay, ikaw wala ka na halos makain, buhay ka pa. Ay grabe ang biyaya ng Panginoon. Hindi ba natin nakita yon? Ngayon kung puro tayo reklamo, hindi natin makita yung kadakilaan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po mga kapatid, minsan, dumalaw ako rito, o minsan mayroon tayo ritong gawain, nakakalungkot lang. Kasi, nung gawain yun, kumbaga, napakahalaga. Kung naalala niyo po yung concert ng mga kabataan, ako lang po, nakaalala? Ha? Naalala niyo po ba yun? Alam niyo, nakakatuwa. Para doon sa amin, na nanunood, kasi talagang, makita ko doon sa mga kabataan, ibinigay nila yung dabis nila. Yung pagmamahal nila sa Panginoon Diyos, talagang ibinuhos nila. Ang nakakalungkot lang, ang mga kabataan lang yung mga nandito. Yung talagang yung sila lang, kung sino yung mga rito, mga ilan-ilan lang. Kaya nag-text ako sa group noon Asa na ang mga anak ng Diyos? Maaring natandaan nyo yun. Asa na ang mga anak ng Diyos? Di po ba? Alam niyo po mga kapatid, kung mahal natin ang ating Panginoon Diyos, yung gawaing makalangit, suportahan natin. Yes.
Lalo na doon sa mga magulang, dapat kayo ang maging halimbawa. Kaya wag po tayo magtataka kung yung anak natin hindi natin mapasunod. Bakit? Balikan mo yung sarili mo. Baka ikaw matigas rin ang ulo. Di ba? Hindi natin mapasunod. Saway tayo ng saway. Pero yung ikaw rin pala, hindi ka mapasunod ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ito po yung pangalawang utos. Mahalin natin ang Panginoon Diyos. Ito yung panghuli. Mahalin natin ang hamon ng Diyos sa atin. Hamon sa trabaho. Sino po ritong may mga pagkakataon pagdating ng trabaho ay nahihirapan? Sino po rito yung pagdating na start pala ng trabaho, alam na agad lahat ng trabaho? Wala rin? Wala rin. Pero sa totoo lang, pag nag-start ka ng trabaho, lalo na't bagong company yung pinapasukan mo, lahat yan wala kang alam. So, challenge sa'yo yan. Habang tumatagal, natutunan mo yan. Hindi yung pagpasok mo, alam mo na agad lahat ng gagawin doon. Challenge sa'yo yan. No? Challenge sa kaibigan. Sino po rito may mga kaibigan? Ilan lang? So ako, marami akong kaibigan. Yung walang kaibigan, kawawa kayo. Totoo po yan. Dapat meron tayong kaibigan. Yung kaibigan, kilalanan natin. Baka yung kaibigan mo, kaya ka lang kinakaibigan dahil meron kang ganito. No? Piliin natin. Baka mamaya, ikaw pang masama. Ang bait pag nangutang. No? Pagdating ng bayaran, hindi mo na matagpuan. Sana hindi tayo ganun, ano? Hindi tayo nangungutang. At ito pa, challenge sa kapatid. Lahat tayo, meron tayong challenge sa kapatid. Aminin natin sa hindi. Meron tayong mga challenge. Yan ay forever na habang tayo ay nabubuhay. Kapatid natin yan eh. Challenge sa pera. Sino po rito yung mga walang pera? Yung hindi nagtaas, magtrabaho kayo. Totoo po yan, challenge sa atin yan eh. Paano ka magkapera kung wala kang trabaho? Diba? Yung iba nga dyan, ginawa ng 24/7 eh. Para lang magkapera. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga walang pera, magtrabaho. Challenge sa atin yan. At yung mismong ating mga sarili, sa totoo lang po, sino po rito yung hindi nagkasakit? Ipaganalangin niyo po yung aking asawa, kaya wala po siya rito kasi hindi po siya halos makatayo. O talagang kailangan ko siyang alalayan dahil yung sakit niya ay trangkaso lang naman. Grabe yung sakit ngayon. Ang tindi. Trangkaso lang, hindi ka na makalakad. Ilulumpo ka. So, challenge sa atin yun. Kung mayroon kayong mga sakit, challenge sa atin yun. Maging matatag lang kayo sa pananampalataya. Hamon sa negosyo. Sino po rito may mga negosyo? Amen. So, napakasarap kapag ikaw ay may negosyo. Kasi pag ikaw ay nagtatrabaho lang, hindi ko naman siya kundi trabahador ka lang. Pero pag ikaw ay may negosyo, ang sarap naman. Pero mayroon challenge sa hanap buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon masaya. No? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda. Mayroon talagang challenge. Alam niyo po, yung challenge na dumating sa buhay, pagsubok, hamon ng Panginoon sa buhay namin, ay talaga na masabi ko na ang sarap kapag ito ay naayos. Mga kapatid, paalala ko lang, kapag mayroong hamon sa inyo mag-asawa, sa inyo mag-asawa, pag-usapan nyo. Ayusin ninyo, huwag nyo hayaan na yung isa lang ang mag-ayos. Kasi tiyak yan, maghanap ng ibang mag-ayos yan. Ibang asawa ang maghahanapin niya para ayusin. So magkakaroon ng problema. Lalaki lang. Kaya pag-usapan nyo, kung mayroong kayong problema, mayroong kayong hindi magkaintindihan, pag-usapan nyo para maayos yung problema ninyo. Noong time na yon, sa totoo lang po, yung sinasabi kong problema ay challenge sa aming mag-asawa noong December pa naman. No, December pa naman, nung time ng araw na bigayan ng bonus. Madaling araw, tumanggap kami ng tawag, sabi sa amin ay, Sir, nakabangga kami. Sabi ko, ha? Siyempre, alas 3 na madaling araw, mawala agad yung antok mo. Nakabangga kami ng sasakyan. At ibig sabihin, na-disgrasya kami, nagkabanggaan kami. 2 van yung nabangga. Sabi ko, kumusta naman kayo?
Sa okay naman. Kaya lang, hindi ko na talaga mapigil yung, yung manibila kasi kinaladkad ako ng van na magkasunod. So sabi ko, sige, pumunta kayo sa ospital. So noong time na yon, sabi ko, bumalik kayo para puntahan nyo yung investigador. Noong time, bumalik siya, nakausap ko yung investigador. Ang sabi sa akin ng investigador, Sir, nakatulog yung driver nyo. Tapos, ang driver nyo, yung helper pa. Tapos, yung binangga niya, nakaparada. Sabi ko, agoy. walang tumama doon sa sabi ng, gusto niya ilabas yung, sabi ko, madaling araw. Sabi ko, ito yung challenge ng Panginoon Diyos sa buhay namin. So, nung time na yung pinanalangin namin, nalangin kami. At lumapit kami sa Panginoon, kipag-uusap kami sa Kanya. Hiningi namin kung anong dapat gawin. Nung araw din yung tinawagan namin yung babae, yung may-ari. Sabi nung may-ari ay, ano pang gagawin natin dito? Kahit maglumpasay tayo dito, wala na tayong magagawa. Pag-usapan na lang natin. Napakaganda ng sagot ng Panginoon Diyos. Kasi yung kausap namin, yung may-ari, kung ako ang may-ari, o kaya kung sino man sa inyo may-ari, ano ang magiging reaksyon nyo? Di ba? Galit, sama ng loob. At maaari yung driver, ipakulong mo. Walang lisensya Tulog Pero ang sabi niya, pag-usapan natin para maayos ang lahat. Sabi ko, grabe talaga ang Panginoon. Pag sinabi niyang challenge, pag sinabi pagsubok sa atin, mahalin natin kasi siya magbibigay ng solusyon. Pagkaraan ng 3 araw, grabe naman yung challenge na yun. Sabi ko, ito na ang pinakamaganda. Sa buong buhay namin, sabi ko, ito yung magandang challenge. Kasi, natumba naman ngayon yung pangarga. So, nung natumba, sabi ko, okay lang kasi natumba. Tumawag sa akin yung company. Sabi sa akin ay, Sir, ang halaga ng pangarga ay 6.1 million. Sabi ko, agoy uli. Sabi ko, kasi, ang hirap, saan ko kukunin yung pera na yon na ganong kalaki. Dineclare ng company na ito ay sira na at ito ay babayaran. So pumunta kami sa opisina, nakipag-usap kami doon. Pero bago kami pumunta ay lumapit kami sa Panginoon Diyos at ipinanalangin namin. Ang panalangin ko na sana yung kausap namin na company ay mahinahon kasi hindi namin sinasadya. So pagdating namin doon, dininig ng Panginoon yung panalangin, maayos yung pag-uusap. Sabi ko, ito lang ang kaya kong bayaran. 50,000 a month. Hindi pumayag yung company. Sabi niya, pero uli ako, 100,000 a month. Hindi uli pumayag yung company. Sabi ng company, bayaran mo ito ng 245,000 a month. Sabi ko, hindi ko pwedeng iano yung akin sarili, kami, at masisira lang kami sa usapan kung ano lang yung kakayanan namin. Sabi ng company, sige, pag-usapan natin. Bumalik kayo para pag-usapan namin. So yung time na yun, hold lahat. Hold lahat ng koleksyon namin. Hold din yung bonus ng mga tao. Walang pera Walang koleksyon. Lumapit kami sa Panginoon Diyos. Sabi namin, O Panginoon, alam namin na ikaw lang ang may magagawa nito. Ang panalangin ko sa Kanya na 50,000 a month, pinakinggan ng Panginoon Diyos. Ang panalangin ko sa Kanya, 100,000 a month, pinakinggan din ng Panginoon Diyos. Ang pinakamaganda, panalangin ng asawa ko, sabi sa panalangin niya, huwag nang bayaran. Huwag nang pabayaran. Hindi sinabi huwag nang bayaran. Kundi ang sinabi sa panalangin, sana, Lord, huwag nang pabayaran. Ito ngayon, pagdaan ng mga ilang araw, tumawag sa akin yung company. Imbis na tawagin kami para magbayad, ang sabi sa amin, Sir, may koleksyon na kayo. Sabi ko, wow. Yan ang sinasabi ko kapag challenge yung mga pagsubok ng Panginoon Diyos, lalo naman ikaw naman ay hindi naman ikaw ay may gawa. Tiyak, gagawa siya ng paraan. Yung desisyon ng company, kaya niyang baguhin. Biruin mo yun, di ba? Kaya niya baguhin. Hindi ko kayang baguhin, pero ang Panginoon Diyos, walang imposible. Ito pa. Sabi tumawag uli. Tumawag yung company.
Tumawag ulit sa akin yung isang company, "Sir, may koleksyon na kayo. Pwede nyo nang kunin." Sabi ko, grabe talaga ang Panginoon Diyos. Wala na akong masabi. Talagang grabe ang Panginoon. Ito pa, sabi ng Panginoon Diyos sa akin, sabi ng isang company, "Sir, pwede na kayo mag-umpisa. Tanggap na kayo sa isang company na in-applyan namin." Di ba? Napakasarap ng challenge kapag ito ay ating ibinigay sa Panginoon Diyos. Tiyak, mayroon niyang kasagutan. Kaya huwag po kayong malulungkot kapag mayroong mabigat na mga pagsubok sa buhay natin. Ang sabi nga rito sa Santiago 1, verse 2, "Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong panampalataya sa pamamagitan ng pagsubok." Tandaan po natin, lahat tayo ay hindi exempted sa pagsubok. Lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. Manalig lang tayo sa Panginoon Diyos. Mahalin lang natin siya. At tiyak, hindi kanya pababayaan. Ang ating po na pag-aralan, number 1, mahalin natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang lahat ng sumuway ng utos ng Panginoon Diyos, napapahamak. Pero ang sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, napapaganda ang buhay. Amen po ba? Mahalin natin ang Diyos. Kung mayroon man tayong mamahalin, higit kaysa sa trabaho, higit kaysa pera, higit kaysa sa lupa, higit sa kanino man, mahalin mo ang Diyos. Dapat na siya ang mahalin. Panghuli, mahalin natin ang hamon ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, napakasarap ng hamon kapag ito'y ating napagtagumpayan. Napakasarap. Ramdam mo yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Nawa ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon Diyos at manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo na sa oras na ito ang nahayag ng mga salita mo ay ito'y naging silbing kalakasan ng aming espiritual na pananampalataya sapagkat ipinabatid nyo sa amin ang iyong pag-ibig na dapat na ikaw ay sundin ang lahat ng iyong mga utos sapagkat alam po namin na kapag ikaw ay aming sinusunod, kami ay mapapabuti. Ang aming buhay hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay, kami ay mapapabuti kung ikaw ay aming sinusunod. Salamat, Ama, sapagkat ipinabatid nyo sa amin na tanging ikaw lamang ang aming mamahalin. At kapag ikaw ang aming mamahalin, tiyak na kami ay hindi luluha, hindi iiyak, at hindi masasaktan sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Salamat, Ama, sa mga pagsubok na ito ay napakasarap kapag ito ay aming napagtagumpayan sapagkat tunay nga na iyong mga anak ay hindi nyo bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. At ito ay lubusan namin pinagpapasalamat sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ang buong buhay namin sa iyo, lubusan namin pinagkatiwala sapagkat ikaw ang tanging Panginoon Diyos na nagmamahal ng tapat sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.
sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihat sa dakila mong pag-ibig, umaawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Tanging sa'yo, Panginoon, ako'y sa'yo. Sabay-sabay po natin yun. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Tunay nga po na napagpala po tayong lahat at napaka dakila ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo po ay tapos na at muli po ay magandang umaga. At tayo po ay patuloy na sa ating pagwawakas ay magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Ama namin Diyos, tunay nga po na walang hanggan, Panginoon, ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagsama, sa inyong pong paggabay, sa aming pagpuri, pagpapasalamat. At nawa po, Panginoon, ang aming pong pag-aalay ng aming pagpapasalamat at pagsamba, pagpupuri sa inyo bilang kayo ang aming Diyos na siyang pinagmumula ng lahat, ay napasaya namin, Panginoon, kayo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na inyong pinagpala. Inyo po, Panginoon, binigyan ng lakas, binigyan po ng kagalakan upang kami po ay magsama-sama na kayo, Panginoon, ay isambahin. Salamat po, Panginoon, sa mga talento, sa mga instrumento, Panginoon, na sumaliw sa aming pag-awit, pag-indak, at sa amin po, Panginoong pagdalangin sa inyo. Salamat po ng walang hanggan, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos na amin po, Panginoon, pinatutungkulan ng aming lahat ng ginagawang ito. Lahat po, Panginoon, nawa ito ay matanggap ninyo, Panginoon, nang kayo po ay aming napasaya. At ganoon din po, Panginoon, salamat po ng walang hanggan dahil ang inyong mga salita ay patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon, ng amin po, Panginoong
ikalalago na buhay espiritual. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig ninyo na inyong inialay sa amin. Kaya nga po, Panginoon, narito kami. Tulungan niyo nawa, Panginoon, kami sa buong isang linggo na aming pamumuhay, na aming pong mga natututunan ito at napapag-aralan ay may isa pamuhay namin, at ito po, Panginoon, ay magampanan namin sa aming buhay bilang kami inyong mga tinawag, bilang kami bahagi ng inyong katawan, na kayo po, Panginoon, ay umaasam na kami ay magpapahayag ng tungkol, Panginoon, sa inyong ibinibigay na kaligtasan. Kaya, Ama, nawa po, Panginoon, ang aming mga natutunan ito ay baunin namin sa aming muling paghakbang sa buong isang linggo ng aming pamumuhay. Nawa ay kayong maitaas sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ay maipadama namin ang pag-ibig na ito. Tulungan niyo po, Panginoon, kami upang ang lahat ng ito ay amin po, Panginoong maisagawa. Maraming salamat po, Ama, sa kasaganaan ng inyong biyayang ito. At nawa po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa aming pamumuhay na ito, sa buong isang linggo, patnubayan niyo po, Panginoon, kami at sa aming pag-uwi ngayon. Paano niyo po, Panginoon, kami dinako rito ng ligtas at matiwasay. Ganon din po, nawa, Panginoon, ang aming kahilingan sa aming pag-uwi. At nawa po, Panginoon, ingatan niyo ang bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itas po natin ang ating kamay. Tanggapin po natin ang pagpapala. Ang masaganang biyaya ng Diyos at ng walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, at ang kapangyarihang nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama, ang sumaating lahat nawa mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.